Lagot, kinanta na lahat, just in breaking news, Guban may matinding pasabog, pulong nagsalita na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito yung continuation sa vlog natin kagabi. Ito yung patungkol nga kay VP Sara na okay siya sa hamon, no, na magpa-drug test. No? Ang tanong dito kay Presidente Bongbong Marcos, ito update lang ito. At patungkol po dito sa idinadawit itong si Pulong Duterte, patungkol doon sa mga sinasabi po ni Guban, no? Nagtitrending kasi yon. At dapat nating i-vlog ito kasi hindi tayo papayag na malinlang po ang taong bayan. No, baka akala nila yung mga pinagsasabi ni Guban na yun ay totoo. So mahirap. Ay, in fairness, ako hindi pa ako nalilinlang. Kasi sinasabi naman na itong taong to maraming sabit. May sabit pala, may record. Senate Blue Ribbon Committee. Ayan, Tsaka, Diyos ko naman. Hindi talaga ako satisfied na ganyan Kukuha kayo ganyang testigo. Diba, galing sa loob. Siyempre, hawak nyo pa rin. Nasa panig nyo pa rin yan kahit pa paano. Hindi, nasa panig pa rin yan. Diba, siyempre. Alam nga namang sumuwa yan, takot lang yan. Diba? Napapaniwalaan siya. So talagang ipagtatanggol natin itong si Kong Paulo. Naka-bulletproof pa siya no? Meron pa siyang shield sa ulo. Akala mo naman may aano sa kanya no? Grabe. Parang ang tingin mo naman doon sa sinusuplong mo, ganun ang ugali. Matakot ka kung kakalabanin mo yung mga nagsasabi sa inyo. Talagang doon magsuot ka ng full battle gear. Pulong Duterte. Okay? So mamaya pag-usapan rin natin 'yan, okay? Ano yung mga kasi sumagot na itong si Pulong Duterte, okay? So 'yan ang ating pakinggan at i-react rin natin 'yan. Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin. Ayan, Facebook like at YouTube. and 1, 2, 3, go. Okay? Like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi tayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. So, simulan na natin kagad itong ating talakayan, no? Miss Butterfly, hello po sa inyo. Shoutout po sa inyo, Miss Butterfly. So, heto na nga. Representative Duterte, sinagot na ang mga drug smuggling claims na idinadawit sa kanya. Kung matatandaan natin kahapon, itong si Jimmy Guban, matindi yung kanyang mga akusasyon at revelasyon patungkol po dito kay Representative Pulong Duterte. Okay? Ako, hearsay lang yan. Kasi hindi naman talaga sa kanya nang galing yung mga information Kumbaga may nagsasabi lang din sa kanya, kagaya nung huwag mo idadama yung pangalan ni ganto ganyan, o kaya hindi kailangan malaman ni ganto ganyan. 'Di ba? Meron nalaman niya lang yon doon sa nagsabi sa kanya. Malay mo nagsabi sa kanya, galit pala kay Pulong yun. So sirain ko yung pangalan tapos sabihin ko sabwat si Pulong doon. O huwag kang maingay, huwag kang magsasalita kasi baka magalit si Pulong sa atin. 'Di ba? Kailangan talaga kung merong star witness talaga. Yung mismong pinagkuwanan ni Guban ng informasyon na yun. Diba? Kung tutusin, di naman siya star witness Parang chika-chika lang din yun sa kanya Parang hearsay, parang nakichismis lang din siya Diba? Minsan, ang chismis pagka nagkakamali yun. Minsan, may nakausap nga ako, baka sinasabi nila, baka briniping lang yan. Ganito. Diba? May mga ganong komento yung ibang nakakausap natin. Pero para sa akin, kung meron dapat gawing star witness, is yung taong nagbigay ng informasyon sa kanya. Hindi yan.
'Di ba? At saka Diyos ko, nasa loob naman ng kulungan yan, Mariosep. Hindi ko naman po sinasabi na hindi dapat pagkatiwalaan yung mga taong nakakulong. Hindi ko naman po ganun. Pasensya na po kung baka hindi po baka ma-misinterpret po ng mga ibang kapatid natin na mga nakakulong. Yung katulad lang po nitong tao na to. 'Di ba? Siyempre, tetestigo ng ganyan. Siyempre, alam naman natin kung nakanino ang ball game ngayon, kung sino ang kumokontrol ng court ngayon. 'Di ba? Nung court, ibig sabihin yung basketball court. 'Di ba? Ganyan. Kung sino kumokontrol ng ball game ngayon. 'Di ba? Natural, doon siya kakampi. Alanganin siya. Di kapag kumalaban siya doon, alam niya na kahihinatnan niya. When in fact, basing sa ating obserbasyon kagabi, no? I think kaninang umaga tayo nagla-live, di ba? Sa ating obserbasyon doon, iba yung salita ng kanyang mata at yung kanyang inilabas sa kanyang bibig. Yung inilabas ng kanyang bibig, galit na galit siya. Galit dahil wag raw ituro itong mga malalaking tao. Pero yung mata niya, hindi consistent eh. Yung mata niya nakasmile. At halatang halata na talagang pinagpapraktisan nila yung ang script niya. Alam na niya na magsasalita siya dyan sa kongreso, so pinagpraktisan niya. Ayun yung sinasabi ko. Tama yung nagiging komento nung nakausap natin. 'Di ba? Parang napapansin niya ganun. Parang ano lang yan 'di ba? Parang alam niyo na, 'di ba? Parang ganun. Kasi yung taong galit na galit sa drugs, isasabwat mo sa ganyan. Wow. Bakit? Kung si Pulong ay may hawak ng mga ganyan, 'di ba? Halimbawa, asabwat siya diyan. Bakit niya lulukuhin yung sarili niya? 'Di ba? Para ka naman tangingot noon, 'di ba? War on drugs, kakalabanin natin ang droga. 'Di ba? Kalabanin natin 'yan. Salantain natin 'yan, ganto, ganyan. Sinusulong mo 'yan. Kailangan lahat magpa-drug test. Siyempre, kapag sinasabi niya 'yan, maaaring sumabit siya ron. 'Di ba? Wala namang nagbebenta ng ganyan na hindi gumagamit, no? Kalokohan yung ganun. Sa pelikula mo lang siguro nakikita yung mga negosyante na mga big time na sindikato, hindi gumagamit yung kalokohan yun. Di pa paano mo matitikman yung tinitinda mo kung hindi ka gumagamit? Di ba? Kailangan malaman mo lasa noon, tsaka malaman mo yung kalidad. Di ba? Hindi lang puro negosyo yun. Kasi hindi mo malalaman ng kalidad nun kung hindi ka titikim nun. Di ba? Di malalaman yun. Hindi na magpapadrug test yan si Pulong. Hindi na hahamon ng mga ganyan-ganyan yan. Alam nga naman kumuha pa siya ng tagatikim mo. May mga tauhan siya, tagatikim, tikman mo. Ikaw ang negosyante, tapos may tagatikim ka lang. Di ba? Obvious. At hindi mo maloloko ang taong bayan dyan. Kasi yung taong bayan, bago yan maniniwala, talagang susunod. Pero ako, tingin ko kay Pulong, hindi siya kasabwat sa ganyan. Alam niyo kung bakit? Kita niyo naman yung pisngi ni Pulong ang tambok. Hindi, di ba? Maniniwala ka kay Pulong kung medyo pangahan. Matambok eh. Pag ganun ang niya eh. Di ba? Matatambok ang mga pisngi nila ng mga Duterte. Mga magkakapatid. Maniniwala ako dyan kung lubog ang panga ni Pulong. Hindi naman lubog ang pangan yan. Riin ka. So, Ito medyo lubog ang panga. hindi ko lang alam, kung talagang papaniwalaan ba ito ng Kongreso. Kasi Kita mo naman kasi, idikit mo naman kay Paulo Duterte. Si Paulo Duterte, makinis. Ito may eyebag, yung isa. Di ba? Parang hindi siya makatulog sa ginagawa niya eh. Ano ba, hindi ka ba makatulog sa kakabasa mo ng script? Hindi, talagang hindi nakakakumbinsi. Sana kumuha man lang kayo ng ibang testigo na dapat nakapanipaniwala talaga. At saka hindi lang naman isa. Hindi naman pwedeng, star witness yan. Star witness, nilabas nila star witness. Isa may nilabas silang isa. Dapat mo paniwalaan lahat ng sasabihin ng isang yun kung siya lang nagpapatunay ng mag-isa lang. Kailangan medyo dami-damihan nyo naman ng konti. Kapag madami kasi, baka mamaya sumablay, hindi magkapare-pareho yung sasabihin. kung papaniwalaan ito ng Kongreso, weak na talaga yung Kongreso.
Di ba? You can always tell if ang tao po ay nagsisinungaling o hindi. Di ba? Hindi naman siguro kayo first timer diyan na mag-o-observe kung ang tao ay nagsisinungaling o hindi. Di ba? So ito, sinagot na ni Kong Pulong itong mga bintang nitong si Guban. Okay? So panoorin natin. Sabay-sabay tayong mag-react dito. Okay? Play. Kwestiyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang kredibilidad ni Jimmy Guban. Ang Matalino itong move ni Pulong Duterte. Tinatanong ang kredibilidad. Diyan kasi yan, diyan yan, dito tayo magsisimula. Marami kang inilabas na mga revelasyon, ikaw Guban. Marami kang sinasabi, ito, ganun, ganyan. Ngayon, bago ka namin papaniwalaan, questionin namin muna yung kredibilidad mo. Unang-una, sa opinion ko, hindi ka dapat papaniwalaan. Bakit hindi ka dapat papaniwalaan? Kasi, dati nang sinabi dyan, na yung mga statement mo, paiba-iba. Iba yung statement mo noon, iba yung statement mo ngayon. So, ibig sabihin, kung paiba-iba ang inyong statement, meaning to say, there's a big tendency na yung statement mo ngayon ay hindi yan totoo. Mahirap kasi papaniwalaan ng isang tao na ganito na nagbibintang ngayon kay... Baka daw kasi maging Morales yan. Si Morales kasi nilabas, di ba, madaming naniniwala. Baka kay Guban maraming naniniwala. Baka sakaling marami siyang mapasakay, ganun. Pulong Duterte o kung sino pa yung mga pinagbibintangan niya, pagkatapos na pagbibintangan niya, itong mga taong to, babaguhin na naman niya in the future ito. Di ba? Babaguhin na naman niya. O pinipilit ako, may gagawa na naman siya ng statement. Example lang pinipilit ako ni Congressman to testify na kasabwat nga si Pulong dito. Mahirap na yung ganun. So, kayong mga taga-kongreso dyan, you have to double check and think twice kung dapat ba ninyong i-invite itong resources nyo sa susunod na hearing. Dapat ba siyang papaniwalaan? Kasi kung yung kaya niyang baguhin yung mga statement niya, itong mga latest statement niya kay Pulong Duterte, baka in the near future, babaguhin na naman niya. Halimbawa, manalo si Sara Duterte yung presidente. Diba? Halimbawa, ganun. Baka bigla niyang baguhin. Wala kang paninindig. Ibig sabihin talaga, kasinungalingan yung sinasabi mo. Diba? Tandaan mo, Guban, the truth will set you free. Pero sa ngayon, hindi pa tatalab yung ganyang kasabihan. Kung mayroong mga taong nagsasabi sa'yo na, kailangan idiin mo yan. No? Parang ikaw yung na ngayon nila eh. Ikaw yung armas ngayon nila. Kumbaga, ikaw yung choice naman. Option, kumbaga, option. Para, ito yung maging dahilan ng pagbagsak ng mga Duterte. No? Ito, may witness na tayo. Kaso nga lang yung witness, bakit sablay? Ibig ko sabihin sablay, may kaso sa Senado, di ba? May pagsisinungaling siyang kaso na ganun. Tapos preso. Wala ba kayong kukunin na matinu-tinu ng konti? Siyempre, madaling paniwalaan naman. Di ba? Kasi kapag hindi ka kasi kumuha ng mga taong under sa'yo, yung kontrolado mo, kumuha ka lang sa labas, ganyan, ganyan. Maaari kasi siyang hanapin eh. 'Di ba yung testigo na yon? Maaari na, kuwari, kumuha ka lang, pumulot ka sa kalsada, ganito. Kung tumistigo ka, idiin mo yan si Paulo Duterte. Kasi syempre, kapag gagawa din ng sariling investigasyon ng mga Duterte nun, syempre, baka hanapin din yun. Magtatanungin, mamaya, man din yun. Kumbaga, susubaybayan kung talagang totoo yung mga sinasabi niyan para malaman kung talagang may nag-uutos lang sa kanya o hindi. Hindi katulad nito, nakakulong, 'di ba? Hindi siya Hindi siya maiimbestigahan ng mga side ng Duterte noon. Dahil bawal silang doon nasa kulungan niya. Syempre, pag bawal makausap si Guban dito. Pero ngayon nasa na siya, no? Star witness, syempre, baka nasa protection na lang yan. Kung saan siya pabor sa kanya, ibabaguhin na naman niya. 'Di ba? Kung sino man ang nagpresenta itong ebidensya, itong witness nyo, ngayon pa lamang, palpak na. Palpak na talaga ito. Wala nang kredibilidad. Ito yung sa opinion ko yan, ha? Oo. Importante ang kredibilidad sa isang witness.
Oh. Madali. Mag-sworn ka dyan, ha? Oh. Hahawakan mo yung Bible o mag-sworn ka tapos magsisinungaling ka after. Madali yang gawin. That's why, kinahamon ko itong si Guban, ha? You present evidence. Kasi dapat lahat ng mga pinagsasabi mo, you support it with evidence. Kasi yung salita lamang, madali lang yan. Yes. Di ba? Super bilis. Kailangan talaga, kung ikaw ay mag-witness ka, kailangan hindi lang yung bunganga ang binabasihan mo. 'Di ba? Kailangan meron kang sapat na ebidensya talaga. Hindi matibay na ebidensya ang pagsasalita lang, yung bunganga lang. Madali lang magsalita, madaling magdawit sa salita. 'Di ba? Madali lang. Kahit sino pwede mong pagbintangan, kahit sino pwede mong idawit. Nasaan ang ebidensya? Anong ebidensya ang pwede nyong ilabas? Yung napakinggan nga natin, napanood ko nga, parang kumbinsido sila sa sinasabi ni Guban. Diba, kumbinsido kami. Ako, naniniwala ako dyan. Naniniwala ka sa salita lang. Diba? Ibig sabihin, kung naniniwala ka sa salita ni Guban, kapag may tao na nagsabi sa'yo, uy, sabi niya, ang pangit mo daw. Yung taong naniniwala kay Guban, ang pangit mo daw. Sino nagsabi sa iyo nun? Sabi ng nanay mo. Siyempre, awayin mo yung nanay mo. Tingin mo ba nanay mo, sasabihan ka ng ganun? Diba? Wala namang nanay na nagsasabi sa anak niya ng ganun. Diba? Parang hindi mo parang ang dali-dali mong maniwala. Para kang uto-uto. Diba? Kung sasabihin mong naniniwala ako sa mga salita niyan. Madali lang po kasing magsalita. Importante sa mga ganyan is meron kang sapat na ebidensya, malaking ebidensya bago mo isiwalat yan. Kailangan pag nagsalita ka, may ebidensya ng kasunod yan. Ganun yun. Gina Malonzo, hello po. Binigyan pa nga daw ni Barbers ng witness protection si Guban. Right niya yan. Siguro sa batas natin, right niyang bigyan siya ng protection. Diba? Pero, sa tingin ko dyan, hindi ka naman papansinin ng mga Duterte. Oo, kahit hindi nyo nabigyan ng proteksyon yan, naka-bulletproof pa, akala mo naman aanuhin. Hindi naman administrasyong kalaban. Pero siguro kung kakalabanin niya is talagang di ba? Tingin mo, papantingin nyo ba papansinin ng mga Duterte to? Siyempre hindi. Pag may nangyari kay Guban, pagbibintangan yung mga Duterte dyan. Malay nyo, baka mamaya may gawin kay Guban, kay mga Duterte ang pagbintangan, ha? Naku, ha? Diba? Ha? Sino ka para isyutay ng mga Duterte? Wala ka. You are not relevant, sa totoo lang. Wala kang ang kredibilidad, eh. Magiging maayos o magiging At saka malakas. hindi para ganun ng mga Duterte yan. Siyempre, may utak ang mga Duterte. Hindi naman BO yung mga yun. Pagpalagay natin, may ganun bang mangyayari? Kung ganun ang gagawin ng mga Duterte, sino ang unang pagbibintangan? Siyempre, mga Duterte. Diba? Sila ang masisira. Sila ang paghihinalaan dyan. Bakit sila gagawa ng isang bagay na alam nilang sila ang maiipit? Diba? Kung alam nila na sila ang magiging suspect dahil Duterte ang dinidiin dyan. Pwedeng may gumawa na para pagbintangan ng mga Duterte, anuhin natin yan. Pwedeng may ganun. Doon nyo po protektahan si Guban. Sa mga tao na gusto na talagang sirain ng mga Duterte at gawin kay Guban yung ganun para masira yung mga Duterte. Diba? May ganung senaryong pwedeng mangyari para ibintang sa mga Duterte. Kasi nga, dami nang binibintang sa mga Duterte. Baka pati yung mangyaring ganun, ibintang na rin sa kanila pag may nangyari kay Guban. 'Di ba? Pero kung mga Duterte mismo magdidesisyon ng ganun, napakalabo. Hindi po ganun katanga yung mga Duterte. Abogado 'yun eh. 'Di ba? Alam nila na maiipit sila kapag sila ang gumawa ng ganun. Kas kainitan pa. Ako Ang credibility mo kapag magpresenta ka ng clear evidence, ha? What do I mean by clear evidence? As in, you have direct evidence sa tao na pinag-aakusahan mo. Meron ka bang picture? Meron ka bang video? Meron ka bang audio recording na makapag-support sa iyong mga sinasabi? Diba? Clear evidence. A crystal clear evidence. Ang tanong, meron ba? Wala. Wala. Diba? So, dyan tayo magtatalo.
Diyan pa lamang, ekis ka na. Oh. Kung sa, ano ka pa, America's Got Talent, wala ka na. Ekis ka na kaagad. Wala Wala talaga sa kanya dapat paniwalaan. Kasi nga, unang-una, hearsay niya lang. Hindi sa kanya nanggaling yung informasyon. May nagsabi lang daw sa kanya. Pangatlo, meron siyang kaso ng pagsisinungaling. Pang-apat, yan, nasa loob siya ng kulungan. Di ba? Oh. Panibagong testigo sa isinasagawang pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom. Binuo ang Quadcom upang pag-isahin na lang ang investigasyon ng mga kongresista kaugnay ng Parang illegal kang tanga pag naniwala ka sa kanya. Di tutusin. Parang kang tanga. ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGOs, illegal drug trade at extrajudicial killing sa kasagsagan ng anti-drug law. Kailangan may ilatag kang ebidensya. 'Di ba? Kasunod na, pag ikaw nagsalita ka laban do sa taong inaakusahan mo, latagan mo na ng ebidensya. Kailangan lang ganun. Ng dating Administrasyong Duterte. Ayon kay Congressman Duterte, questionable ang kredibilidad ni Guban at walang basihan ang kanyang mga pahayag. Ito ay lalo na't na-contempt na anya ng Senate Blue Ribbon Committee si diba? Guban. Bakit ito ini-invite again as resource person na na-contempt na pala ito? Pagsisinungaling yun, ha? Pagsisinungaling. Nagawa na nung una, pwede pang gawin sa pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima. Sa Senate Blue Ribbon Committee, dahil sa kanyang pagsisinungaling, na-contempt na siya. So paano natin ito papaniwalaan? Di ba? Dati na ito na-contempt sa Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, ang tanong, papaniwalaan pa ba natin? Oh. The video shows yung kanyang statement doon sa Kongreso. Yung video speaks for itself kung nagsisinungaling siya o hindi. Di ba? Saksi tayong lahat. Di ba? Kaya walang lusot dito. Walang, kung sino man ang nagpaplano dito, napapasukin itong witness na ito, wala po, sablay, propaganda. Pero alam ko naman yung mga dilawista na naniniwala dito sa sinabi ni Guban, ito lang yung mga BO-BO Natural, maniniwala yung mga dilawista dyan. Maniniwala sila dyan. Diba? Isa din yan sa mga gustong mawala yung mga Duterte. Alam naman natin ang mga pag-iisip nila Hindi nila arok ang kamalayan ng mga diba, ng mga Duterte. Hindi nila arok ang kamalayan yan. Hanggang dun lang yung kamalayan nila. Madali silang mapaniwala sa mga bunganga, sa mga salita lang. Diba? Ganyan kasi, kaya nga, tayong mga Duterte supporters, mga bright tayo kasi, di ba? Kaya hindi tayo naniniwala ng mga ganito. Kasi, yung utak natin, marunong tayong mag-analyze kung dapat ba nating papaniwalaan. Pero itong mga dilawista na ito, itong mga loyalista na ito, wala silang ganyan na utak, kaya maniniwala sila kaagad. Kaya nga, until daw, nakasupport sila kay PBBM at ni Martin Romualdez. Ito yung mga tao na madalara sa ayuda, maniniwala lang ng mga politicians kapag bigyan ng mga ayuda, yan sila. Tayo hindi. Mga Hindi tayo nasilaw kasi, no? Dito tayo, lagi tayo binibigyan ng ayuda. Legal na maging batugan. tayo yung type, we must be proud, itong mga Donmar TV audience dito at mga moderators, we must be proud na tayo po, hindi tayo nadadala dito sa mga ganitong style na usapin. We must be responsible. If you are a Duterte supporter, see to it na marunong kang mag-analyze sa situation, Hindi tayo kaagad maniniwala. Titimbangin natin ang sitwasyon at huwag maniwala kaagad kung walang ebidensya sa lahat ng mga circumstances at mga usapin. Yun ang payo ko sa inyo. Dahil sa pagsisinungaling nito, araw ng Biyernes, August 16, nang iharap sa public hearing si Guban at dito binawi niya ang mga naging unang pahayag sa Senado noon kaugnay ng nadiskubreng bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu sa magnetic lifters noong 2018. Ngayon, idinadawit na nito ang mga personalidad na malapit sa pamilyang Duterte. Kabilang na si Representative Duterte, Attorney Manz Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Kung meron kayong ebidensya laban dyan, na naglilink ito sa pamilyang Duterte at kung sino man, Michael Yang, yung mga nabanggit yung pangalan, kung meron kayong ebidensya na link dito sa mga bawal na gamot na ito, kasuhan nyo ka. Ayon, ang ating natunghayan ng video na nagmula kay Balita ang Pinoy TV at syempre natunghayan din natin ang boss na yan na nagmula kay Sir Donmar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo dito tungkol kay Guban? Comment na po sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.